Magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Arturo. Hindi ko po tunay na pangalan. 45 anyos na po ako at kasalukuyang naninirahan po sa Montalban. Tubong Oragon po ako at lumaki po sa lalawigan ng Gubat, Sorsogon sa probinsya po ng Bicol. Dito na po ako kasalukuyang naninirahan sa Montalban. Buhat po nang magkaroon ako ng sariling pamilya. Mayroon po akong 3 anak at maligaya po ako sa piling ng aking butihin at ulirang asawa. Dahil po naitago ko na ang aking pagkakakilanlan, ay nais ko pong sabihin na may dugong aswang po na dumadaloy sa aking mga ugat dahil isang purong aswang ang aking ina. Subalit sa maniwala man kayo o hindi, isa pong magaling na albularyo ang aking ama kahit na isang aswang ang kanya pong napangasawa. Ang ibabahagi ko pong kwento ay tungkol po sa talambuhay ng aking mga magulang noong kabataan pa po nila at kung paano po sila nagkakilala hanggang sa ibigin po nila ang isa't isa kahit na magkaiba ang mundo ng kanila pong ginagalawan. Naganap po ang pangyayaring ito maraming dekada na po ang nakalipas. Taong 1979. Nasa 20 anyos pa lamang noon ang aking ama na itago ko na lamang sa pangalang Tatay Simon. Nagmula po ang aking ama sa angkan po ng mga albularyo at manggagamot. Dahil sa kinalakihang pamilya ni Tatay Simon ay maaga po siyang namulat sa mundo ng panggagamot. Isa pong manghihilot ang kanyang ina at magaling po ito sa larangan ng Santeguar. Ang Santeguar po ay isa sa pinakamainam na paraan ng panggagamot upang malunasan ng mga taong pinaglaruan ng mga itim na elemento at lamang lupa sa pamamagitan po ng pagpatak ng kandila sa planggana o mangkok na meron pong tubig. At ang kanyang ama naman ay isa namang albularyo at dalubhasa sa pagtatandok. Sila po ang aking mga abuelo at abuela na namayapa na po sa labis na katandaan. Sa edad po na 20 ni Tatay Simon ay nagsasagawa na ito ng panggagamot tuwing wala sa kanilang bahay ang kanyang mga magulang dahil kadalasan ay dumarayo ang mga ito sa ibang baryo upang manggamot ng taong may malubhang karamdaman na hindi po kayang lunasan ng mga doktor o espesyalista. Ng mga panahong iyon ay 3 pa lang po silang magkakapatid at panganay po si Tatay Simon. Siya na rin po ang humahalili sa mga gawaing bahay at tumutulong po sa kanilang kabuhayan dahil hindi noon nakatungtong si Itay sa paaralan. Namulat din po ang aking ama na magbanat ng buto sa murang edad at isa nga sa pinagkakakitaan nito ang pagkuha po ng mga naputol na sanga sa kagubatan upang gawing uling. Dahil malapit lang sila noon na naninirahan sa bukana ng malawak na kagubatan na kung saan malayo pa sila sa kabihasnan. Isang araw po, Sir Jay, habang gumagawa ng mga gamot mula sa mga halamang ugat at langis na gawa naman sa niyog ang mga magulang ni Tatay Simon na gagamitin nila sa kanilang panggagamot, ay nagpaalam ang aking ama na tutungo sa kagubatan upang kumuha ng mga sanga ng kahoy na gagawin itong uling. Bitbit po noon ni Tatay Simon ang 2 sako habang nakasukbit po sa kanyang bewang ang sundang. Palagi din na may dalang galunan si Itay na naglalaman po ng inuming tubig. Nagpaalam po noon si Tatay Simon na tutungo muna sa kakahuyan upang kumuha ng mga putol po na sanga ng kahoy na gagawin niyang uling. Pinayagan naman po siya ng kanyang ina at sinabi po na mag-iingat sa kakahuyan dahil alam naman daw nila na mainit ang panahon ngayon at nagsisilabasa ng mga makamandag na ahas. Sinabi naman po ng ama ni Tatay Simon
Naaalis daw sila ng ina nito dahil mamayang hapon daw ay tutungo sila sa kabilang baryo. Meron daw silang gagamutin doon na pinaglaruan ng itim na engkanto. Si Tatay Simon na daw ang bahala sa mga kapatid nito at baka gabihin daw sila ng uwi. Tumango naman po si Tatay Simon at malapad ng ngumiti bilang tugon po sa kanyang mga magulang. Nasanay na rin noon ang aking ama na palaging wala sa kanilang bahay ang kanyang mga magulang. Marami kasing dumarayo sa kanila ng mga pamilya galing po sa iba't ibang baryo o lalawigan para ipagamot ang kanilang kaanak na may sakit. Tutungo ang ama't ina ni Tatay Simon sa tahanan ng mga pamilyang magpapagamot noon. Matapos ang kanilang maiksing pag-uusap ay lumabas na si Tatay Simon sa kanilang munting bahay at mabilis na naglakad patungo sa kagubatan. Pasipol-sipol pa noon ang aking ama habang tinatahak ang masukal na kakahuyan. Nakatuon din ang kanyang mga mata sa bahaging ibaba upang maiwasan ang mga makamandag na ahas na nagkukubli sa damuhan maging sa mga tuyong dahon na nalalaglag sa tangkay ng mga puno. Kahit na pag-uuling ang pangunahing pinagkakakitaan ni Tatay Simon, hindi naman siya namemerwisyo ng kalikasan upang putulin ang mga malalaking sanga sa mga punong kahoy at tanging mga sanga na nalalaglag sa lupa na pwedeng gawing uling ang kanyang kinukuha, tulad na lamang ng mga malalaking sanga ng puno ng bayabas na kadalasan ay ginagawang uling. Bawat sanga na nakasadlak sa lupa na madadaanan noon ni Tatay Simon ay agad po niyang kinukuha at inilalagay sa bitbit po niyang sako. Sanay na rin ang aking ama sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay, kaya't sa murang edad niya ay may matipuno na itong pangangatawan. At habang patuloy na sinusuyod ng aking ama ang malawak na kakahuyan, ay bigla na lang siyang napahinto sa paglalakad at mabilis na binitawan ng hawak niyang sako na naglalaman ng mga kahoy dahil sa isang katawan ng babae na nakahandusay po sa lupa. Naisip noon ni Tatay Simon na patay na ang babae dahil hindi na ito gumagalaw at tila naninigas na po ang katawan. Mabilis po na tumakbo ang aking ama patungo sa hindi kilalang babae na nakahiga po sa lupa. Hinawakan niya ang kamay nito at mabilis na pinulsuhan upang alamin kung buhay pa ito. Napansin din ni Tatay Simon na nagkukulay ubi na ang kaliwang binti ng babae at batid niyang natuklaw ito ng isang makamandag na ahas. Dahil hindi na noon maramdaman ni Itay ang pulso ng babae, itinulak niya ito ng patihaya at idinikit niya ang kanyang kaliwang muka sa dibdib ng babae para muling alamin kung tumitibok pa ang puso po nito. Nakaramdam ng kaunting tuwa si Tatay Simon nang makumpirma niyang tumitibok pa ang puso ng babae. Ngunit nasa kritikal na itong kalagayan dahil kumakalat na ang kamandag sa buo nitong katawan dahil pati kulay ng balat ng dalaga ay namamaig na. Muli pong tumayo ang aking ama at mabilis na naghanap ng mga halamang gamot na pwedeng pangunang lunas sa babae dahil maaari pa niya itong maisalba, lalo na't malawak din ang kaalaman ni Tatay Simon sa panggagamot at nasa dugo na niya ang pagiging albularyo. Mabilis namang nakakuha ng mga halamang gamot ang aking ama dahil kabisado na po nito ang iba't ibang uri ng halaman na pwedeng panlunas upang sipsipin ang kamandag ng ahas na pumasok sa katawan ng dalaga. Hinugot po ni Tatay Simon ang kanyang matalas na sundang sa kanyang bewang at maingat po na hiniwa ang pinagtuklawan ng ahas at walang habas na sinipsip ng paulit-ulit ang dugo at agara namang idinura ni Tatay Simon. Matapos po sipsipin ng nangingitim na likido ay binuhusan niya ito ng malinis na tubig
galing po sa kanyang baong inumin. Ang sunod po niyang ginawa noon ng aking ama ay isinubo niya ang sari-saring mga halamang dahon at mabilis nang nginuya upang durugin ito at lumabas ang purong katas. Nang malayang madikdik ni Tatay Simon ang halamang gamot gamit ang kanyang bibig, ay walang alinlangan niya itong itinapal sa sugat ng babae at mahigpit na tinalian gamit ang tela na pinunit po niya sa kanyang laylayan ng damit. Matapos itong gamutin ni Tatay Simon, ay mariin niyang hinilot ang kalamnan ng babae malapit sa mga ugat nito upang muling dumaloy ng maayos ang dugo. Lumipas ang ilang saglit ay unti-unti nang bumalik sa normal ang kulay ng balat ng dalaga na halatang nahimasmasan na po ito dahil muli pong nanumbalik ang tamang daloy ng paghinga nito. Dumating din po sa punto na muling naidilat nito ang kanyang mga mata, ngunit mababanaag pa rin ang labis na pangihina ng katawan ng dalaga. Binibini, huwag ka munang bumangon. Maayos na ba ang paghinga mo? Nanlalabo pa ba ang paningin mo? Mabuti na lang at naagapan kita at nailigtas sa bingit ng kamatayan. Nga pala Binibini, anong ginagawa mo dito sa kagubatan? Ngayon lang kasi kita nakita dito. Maraming katanungan noon si Tatay Simon sa mayuming dalaga. Bago magwika ang dalaga, ay pinilit muna nitong makaupo sa kanyang pagkakahiga at inalalaya naman siya ng aking ama. Nagpasalamat naman ang dalaga sa aking Tatay Simon dahil iniligtas daw nito ang kanyang buhay. Akala daw niya ay mamamatay na siya dahil naramdaman daw niya na tila tumigil ang tibok ng kanyang puso, buhat daw nang mawalan siya ng malay. Hindi raw niya kasi napansin ang makamandag na ahas sa kanyang dinaraanan. Hindi na rin po nasagot ng dalaga ang ilang pang mga katanungan ng aking ama. Nagtanong pa po ulit ang Tatay Simon ko kung ano ba ang ginagawa nito sa kakahuyan at taga-saan ba siya. At tinanong din siya ni Tatay Simon kung ano ang pangalan nito. Sumagot naman po ang dalaga at sinabi niya na siya daw ay si Mika. Naninirahan daw siya sa dulo ng hangganan ng kagubatang ito kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Naisipan daw niyang mamasyal sa kakahuyan dahil batid niyang tahimik at maganda ang mga tanawin dito. Tinanong din ng dalaga ang pangalan ni Tatay Simon. Nagpakilala naman si Tatay Simon dito at sinabi niya na sa buka na raw siya naninirahan. Pinaalalahanan pa siya ni Tatay Simon na delikadong mamasyal dito dahil maraming makamandag na ahas. Ang pagiging tahimik daw ng kalikasan ay may peligrong dala. Tinanong din siya ni Tatay Simon kung kaya ba niyang tumayo at kung gusto nito ay ihahatid siya ni Tatay Simon sa kanila. Nagpasalamat na lang ang babaeng si Mika kay Tatay Simon at huwag na daw siyang ihatid dahil malayo daw ang kanilang bahay. Mabuti-buti na rin daw ang kanyang pakiramdam at kaya na daw niyang maglakad. Subalit, akmang tatayo na sana si Mika ay bigla itong napaluhod sa lupa dahil namamaga pa ang kanyang mga binti at namamanhid ito dahil sa mga itinapal na halamang gamot ni Tatay Simon. Dahil din po sa kondisyon ni Mika, nakiusap muli si Tatay Simon sa dalaga na doon muna ito magpalipas ng oras sa kanilang bahay hanggang sa bumuti na ang kanyang pakiramdam. Muli namang tumanggi ang dalaga ngunit kinulit ito ng aking ama. Isinangtabi muna ni Tatay Simon ang pangunguha niya ng mga sanga ng kahoy dahil mas inaalala nito ang buhay ni Mika. Nagulat naman ang aking lolo at lola nang makauwi ang aking ama dahil imbis na mga kahoy na gagawing uling ang bitbit ni Tatay Simon ay isang magandang binibini ang kasama nito. At dahil po isa pong magaling na albularyo ang ama ni Tatay Simon, ay naramdaman agad dito ang lukso ng dugo na dumadaloy sa katawan ng dalaga. Nagkunwari na lang noon ang aking lolo na bistado niya si Mika na isa itong
nilalang na tinatawag na aswang. Ipinaliwanag naman ni Tatay Simon sa kanyang mga magulang ang tungkol sa nangyari kay Mika, na natuklaw daw ito ng isang makamandag na ahas at binigyan niya ito ng isang pangunang lunas. Dahil busilak ang puso ng aking abuelo, ay muli nitong ginamot ang dalaga upang ilabas ang lahat ng makamandag na lason sa loob ng katawan ni Mika, gamit po ang isang sungay ng kalabaw na ginagamit ito sa pagtatandok. Matapos pong gamutin ang dalaga, ay pinainom niya ito ng isang basong mantika na may kasamang orasyon. Namangha si Mika sa husay ng panggagamot ng ama ni Tatay Simon dahil agad na nanumbalik ang kanyang lakas. Pinakain din nila noon ang dalaga dahil malapit na din noon sumapit ang tanghalian. Ngunit noong matapos na silang kumain, ay nagulat na lang si Tatay Simon nang sabihin ng kanyang mga magulang na maaari nang umuwi si Mika sa kanilang tahanan, na hindi naman po sinang-ayunan ng aking ama dahil batid nito na hindi pa ganoon kalakas ang dalaga. Maya-maya po ay tinawag po si Tatay Simon ng kanyang ama at sinabi po na sumunod ito sa kanya at may sasabihin daw ito. Pabulong po na sinabi ni Lolo sa aking ama na iwasan niya ang dalaga dahil hindi ito nabibilang sa mundo ng mga tao. Binanggit nito na isang aswang si Mika. Nagulat naman noon ang aking ama sa kanyang nalaman. Subalit, imbis na matakot ang aking Tatay Simon sa dalaga, ay nakiusap ito na kung maaari ay ihahatid niya si Mika papasok sa kagubatan at nangako na babalik agad bago magdapit hapon dahil alam niyang tutungo sa kabilang baryo ang kanyang mga magulang. Pumayag naman noon si Lolo na ihatid ang dalaga. Ngunit binalaan siya na sana iyon na ang huli nilang pagkikita at iwasan ang babaeng iyon dahil mapanganib raw ang kanilang pamilya. Tanging matipid ng ngiti lamang noon ang iginawad ng aking ama bilang kasagutan. Inihatid po ni Tatay Simon si Mika sa kakahuyan hanggang sa kalagitnaan ng kagubatan. Bago sila maghiwalay ng landas, ay muli pong nagpasalamat si Mika at inalaya ng matamis ng ngiti ang aking ama. Sa mga lumipas pang mga araw, tuwing tumutungo sa kakahuyan si Tatay Simon, ay umaasa pa rin siya na muli niya makikita ang dalaga. Hindi naman siya naglakas loob na pumunta sa bahay ni Mika dahil pinagbabawalan siya ng kanyang mga magulang na pwede niyang ikapahamak. Tila tadhana na ang umuudyok sa kanila para muli silang magkita. Dahil habang kumukuha noon ng aking ama ng mga sanga ng kahoy ay muling nagtagpo ang landas nila ni Mika. Doon na rin nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Dumating na din sa punto na madalas na silang magkita sa kagubatan at iyon ang ginagawa nilang tagpuan. Bukod sa pangangahoy ni Tatay Simon, ay ipinapasyal din niya si Mika sa ilang sulok ng kagubatan at kumukuha sila ng mga bungang kahoy tuwing may nakikita sila. Lumipas ang mahigit 1 buwan ng kanilang pagkakaibigan ay may nabuong puwang sa kanilang mga puso. Niligawan po ni Tatay Simon si Mika at agad naman siyang sinagot nito dahil pareho nilang mahal ang isa't isa. Inilihim ng aking ama sa kanyang mga magulang ang relasyon nila ni Mika, gayon din ang dalaga sa kanyang pamilya. Ang kanilang matamis na pagmamahalan ay nagdulot ng kasapikan upang makagawa sila ng maling desisyon. Habang magkasama sila noon sa pusod ng kagubatan, ay hindi po nila napigilan ng init ng kanilang mga katawan. Nagtalik sila sa isang tagong kakahuyan malapit po sa may sapa at pinagsaluhan po nila ang hubad nilang mga katawan. Ngunit sa paglipas ng 3 buwan ay isang pangyayari ang hindi po inaasahan. Nalaman ng mga magulang ni Mika na buntis ang kanilang anak.
Nagalit po ang mga ito dahil matagal na palang may karelasyon ng kanilang panganay na anak sa isang mortal. At matagal na nitong inililihim sa kanila na labis nilang ikinadismaya. Dahil sa masidhing galit ng ama at ina ni Mika, ay inalam nila sa kanilang anak kung sino ang kasintahan nito. At dahil sa takot ng dalaga sa kanyang mga magulang, ay sinabi nito na si Tatay Simon ang nakabuntis sa kanya. Ngunit sinabi din nito na tunay at tapat ang kanilang pagmamahalan. Galit po na nagsalita ang nanay ni Mika kung tama daw ba ang nadinig nito na nagmamahalan sila. Sigurado daw ba ito sa lalaking iyon na mahal siya nito? Alam din daw ba ng lalaking iyon ang tunay nitong pagkatao? Paano na lang pag nalaman niya na isa itong aswang? Mamahalin pa kaya siya nito? Sinabi rin ng kanyang ina na mag-isip siyang mabuti. Pwede nitong ikapahamak ang ginagawa nito, maging ang kanilang pamilya. Nalaman ko po ang tungkol sa bagay ni ito dahil naikwento po ito sa akin ng aking Tatay Simon. Maya-maya po ay kinausap si Mika ng kanyang ama at sinabi na pinagalitan lang ito ng kanyang ina dahil mali talaga ang ginawa nito. Paano na lang daw kung hindi siya matanggap ng lalaking nakabuntis sa kanya? Dahil kaya daw sila napadpad lang sa lugar na ito upang iwasan ang mga tumutugi sa kanila. Nakakapagod na din daw na palipat-lipat ng matitirhan at sana daw ay maunawaan niya ito. Kinabukasan ay muling nakita si Tatay Simon at Mika sa madalas po nilang tagpuan. Nais ng dalaga na sabihin sa aking ama na nagdadalang tao na siya at nagbunga ang kanilang pagtatalik. Plano na rin sabihin ng dalagang si Mika ang tunay po niyang pagkatao sa aking Tatay Simon. Natuwa naman po si Tatay Simon nang sabihin ni Mika na buntis siya. Ngunit noong sabihin ng dalaga sa aking ama ang tunay niyang katauhan na nagmula siya sa angka ng mga aswang, ay biglang tumulo ang inosente niyang mga luha sa kanyang mga mata. Sinabi kasi ni Tatay Simon na matagal na niyang alam na aswang ang dalagang iniibig niya. Buhat nang una silang magkakilala. Hindi maipinta ang labis na kasiyahan sa mga mata ni Mika at mahigpit nitong niyakap ang aking ama at hinagkan ng halik sa mga labi habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Dahil buntis na noon si Mika, ay naglakas loob ang aking ama na sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa matagal na nilang relasyon ni Mika na nagdadalang tao na ito at siya po ang ama. Wala namang nagawa ang mga ito bagkus tanggapin na lang ang dalaga dahil buntis na ito at batid din lang totoong nagmamahalan ng dalawa. Kinahaponan, tumungo sina Tatay Simon at aking lolo kasama si Mika sa kanila pong tahanan upang kausapin ang mga ito tungkol sa relasyon ng kanilang mga anak. Nagpaiwan naman noon ang aking lola dahil wala pong magbabantay sa mga kapatid ng aking ama. Nagulat naman ang mga magulang ni Mika nang dumating ang kanilang anak na kasama ang mag-ama. Naging mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig ng pamilya. Ngunit naayos naman ito sa tulong ng magkasintahan. Sinabi noon ni Lolo na hindi na mahalaga kung lahi man sila ng mga aswang at hindi rin nila ito ipapaalam sa kanilang kababaryo alang-alang po sa kanilang magiging apo. Isinantabi nila ang pagiging aswang at pagiging albularyo para sa dalawang taong nagmamahalan at binigkis po ng panahon. Matapos pong magkasundo ng dalawang panig ay tuluyan ngang naging malaya sina Tatay Simon at Mika. Nagawa na rin noon bumisita ng ama't ina ni Mika sa bahay ng mga magulang ng aking ama. May mga pagkakataon din na sa bahay ng aking ama natutulog si Mika
At minsan naman ay nakikitulog din si Tatay Simon sa tahanan ng mga magulang ng kanyang sinisinta na magiging ganap na niyang asawa. At sa mga lumipas pang mga buwan ay tuluyan na ngang nagsama si Tatay Simon at Mika at isinilang nito ang isang malusog na anak na walang iba kundi ako. Hindi naging hadlang sa aking mga magulang kahit na magkaiba sila ng ginagalawang mundo. Naging magaling na albularyo ang aking ama at naging ulirang ilaw po ng tahanan naman ang nanay kong aswang. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.